Mga kababayan, handa na ba kayong sumama kay Adrian sa kanyang nakakakilabot na bangungot na tila ba'y nagiging totoo? Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, isang misteryosong batang babae ang nag-aabang sa kanya sa isang lumang gusali na nilalamon ng apoy. Ngayong gabi, saksihan natin kung paano haharapin ni Adrian ang takot na bumabalot sa kanyang pagtulog at kung paano niya tutuklasin ang lihim sa likod ng paulit-ulit na bangungot. Abangan ang paglalakbay niya sa madilim na eskinita ng Tondo at ang misteryosong pagliligtas na magbibigay daan sa pagtuklas at pagpapalaya sa isang kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Sa isang tipikal na umaga sa Maynila, nagising si Adrian sa tunog ng mga busina at sigawan ng mga tao sa labas ng kanyang bintana. Habang nag-aalmusal siya mag-isa sa kanyang maliit na apartment, hindi niya maiwasang mapagmasdan ang mga taong nagmamadali papasok sa trabaho. Ang eksena sa labas ay parang isang pelikulang paulit-ulit niyang napapanood araw-araw. Habang nasa biyahe papuntang opisina, biglang bumalik sa alaala ni Adrian ang masasayang sandali nila ng kanyang kuya Leo sa SM Mall of Asia. Naalala niya kung paano sila kumain ng Chicken Joy sa Jollibee at nag-enjoy sa mga laro sa World of Fun. Ang mga alaalang iyon ay parang mga bituin na nagbibigay liwanag sa kanyang madilim na gabi. Pero sa opisina iba ang eksena. Hindi mapakali si Adrian at palihim na inaantok. Pinipilit niyang labanan ang takot na baka muling maranasan ang bangungot pagdating ng gabi. Ang bawat oras na lumilipas ay parang countdown sa isang hindi maiiwasang trahedya. Pag-uwi niya, gabi na tanging ang liwanag mula sa altar na may Santo Niño at mga sampaggita ang nagbibigay liwanag sa kanyang kwarto. Lumuhod siya at nagdasal, umaasang hindi na muling magpakita ang batang babae sa kanyang panaginip. Matapos ang dasal, humiga siya sa kanyang kama, pumikit at hinintay ang pagdating ng antok. Ngunit, ang tanong sa isip niya, magiging mapayapa kaya ang kanyang gabi? Habang lumalalim ang gabi, nagsimula na naman ang pamilyar na bangungot. Sa isang madilim at mausok na eksena sa panaginip ni Adrian, makikita siyang suot ang helmet at jacket ng bumbero. Pilit niyang binubuksan ang mabigat na pinto ng isang lumang gusali sa Tondo. Ang mga kalamnan niya ay sumisigaw sa bawat hila. Sa loob ng gusali, naroon ang batang babae, nakaupo sa sahig, napapaligiran ng apoy. Umiiyak siya habang tinatawag ang pangalan ni Adrian. Adrian! Adrian! Tulungan mo ako! Sigaw ng bata, ang boses niya ay parang musika sa gitna ng ingay ng apoy. Nagpumiglas si Adrian na iligtas ang batang babae, pero bago pa man niya maabot ang bata, bigla na lang siyang magigising. Basang-basa siya ng pawis at nanginginig sa takot. Ang orasan sa tabi ng kama niya ay nagpapakita ng 3:00 ng madaling araw, ang oras ng mga espiritu. Sa pagitan ng dilim at liwanag, ano kaya ang naghihintay kay Adrian sa susunod na kabanata ng kanyang bangungot? Isang ordinaryong umaga, habang tahimik na umiinom ng kape si Adrian at nanonood ng mga balita, biglang nagring ang alarma ng kanyang cellphone. Halos mabuga niya ang kape nang marinig ang anunsyo ng isang sunog sa Tondo, ang lugar na paulit-ulit niyang nakikita sa kanyang bangungot. Nakatutok ang kanyang mga mata sa lumang telebisyon, pinapanood ang eksaktong eksena na parang replay ng kanyang masamang panaginip. Nakaramdam si Adrian ng kakaibang lamig sa kanyang gulugod. Tila nagyayelo ang kanyang dugo habang pinagmamasdan ang naglalagablab na gusali sa screen. Sa isang iglap, nagdesisyon siyang kumilos. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang motorsiklo at dali-daling lumabas ng kanyang apartment. Habang bumababa sa hagdan, nagtatalo ang kanyang isipan. Ito na nga ba ang pagkakataon na hinihintay niya o isa na namang sumpa? Sa pagharurot ng kanyang motorsiklo patungo sa Tondo, ang mausok at magulong kalsada ay parang sumasalamin sa kanyang magulong isipan. Sa bawat iskinitang kanyang nadadaanan,
May mga aninong gumugulo sa kanyang paningin at mga bulong na tila humahabol sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Pagdating ni Adrian sa pinangyarihan ng sunog, hindi niya maipaliwanag ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang lumang gusali. Ngayon ay isang higanting liyab na tila sumasayaw sa hangin. Kahit na nanginginig, pinilit niyang itago ang takot at naglakad patungo sa nag-aalab na pinto. Ang paligid ay puno ng sigawan, sirena ng mga bumbero at mga taong nagtutulungan para makaligtas. Ano kaya ang naghihintay kay Adrian sa loob ng gusali? Makakaya kaya niyang harapin ang kanyang pinakamalalim na takot at iligtas ang batang babae mula sa kanyang bangungot? Ang susunod na mga pangyayari ay magtatakda ng kanyang kapalaran. Sa loob ng nag-aalab na gusali, pawis at usok ang bumalot kay Adrian habang siya ay nagpupumilit makarating sa ikalawang palapag. Dito niya dati nakikita ang batang babae sa kanyang bangungot at ngayon tila ba hinahatak siya ng kanyang tadhana upang harapin ang kanyang kinatatakutan. Sa gitna ng makapal na usok at naglalagablab na apoy, muling nagpakita ang batang babae kay Adrian. Lumalapit ito sa kanya, ang mga matay puno ng pag-asa at paghihintay na siya'y iligtas. Kuya, tulungan mo ako. Bulong ng bata, ang boses ay parang hangin na sumusuyod sa dilim. Hindi nagdalawang isip si Adrian. Sa isang matinding tagpo ng pagliligtas, nagawa niyang hawakan ang kamay ng batang babae. Sa bawat hakbang palabas ng gusali, ramdam ni Adrian ang bigat ng responsibilidad at ang init ng apoy na tila ba sumusunog sa kanyang kaluluwa. Sa wakas, lumabas sila sa gusali, hawak kamay. Ngunit sa paglapit ng mga tao, parang isang ilusyon, bigla na lang nawala ang bata sa kanyang tabi. Ano kaya ang misteryo sa likod ng biglaang pagkawala ng bata? At paano ito magdadala ng liwanag sa mga tanong na bumabagabag kay Adrian? Sa pagbabalik ni Adrian sa lumang gusali, na ngayon ay tahimik na at naapula na ang apoy, isang bagay ang kanyang nakita na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang lumang larawan na may marka ng paso na nagpapakita ng batang babae kasama ang kanyang pamilya. Sa kanyang paghahanap ng kasagutan, makakatagpo siya ng isang matandang bumbero na magkukwento tungkol sa trahedya noong nakaraang dekada. Ang bata at ang ama niya, parehong hindi nakalabas ng buhay sa sunog na yon. Mahinang sabi ng matandang bumbero, ang mga matay puno ng lungkot at pagsisisi. Sa isang emosyonal na eksena sa sementeryo, makikita si Adrian na nag-aalay ng bulaklak at dasal sa puntod ng batang babae. Habang siya ay nakaluhod, isang malamig na hangin ang dumaan, na tila ba isang mahinang bulong ng pasasalamat mula sa kaluluwa ng bata. Ramdam ni Adrian ang bigat sa kanyang dibdib na unti-unting umaalis at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may kapayapaan siyang naramdaman. Sa mga sumunod na gabi, isang bagong kabanata ang nagsimula para kay Adrian. Mahimbing na natutulog siya, tahimik na ang isip at puso. Ang bangungot na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon ay tuluyan nang natapos. Ngunit ang tanong, hanggang kailan magtatagal ang kapayapaang ito? Mga kaibigan, sa huli, natutunan ni Adrian na ang pagharap sa ating mga takot ay siyang susi sa pagpapalaya hindi lang sa mga ligaw na kaluluwa, kundi pati na rin sa ating sarili. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyo sa bawat upload. Excited na ako makasama kayo ulit sa susunod na video. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod na bisitahin ng bangungot sa iyong pagtulog.
Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata ng ating mga kwentong kababalaghan.